Magandang araw, mga Mari at pare. Katapos naming mag-almusal kaninang umaga ay pumunta kami dito sa bahay ng katim ni Ate Jada sa Girls Camp. Iwan kasi ni Ate Jada yung pom-poms niya nung pa-practice sila kaya naman tinabay daw ng kasama niya. Kaso nga lang pagbalik sa amin ay wala na yung handle nung isa. Naiwan niya daw yan ay ang ayos-ayos pa dahil kabibili nga lang niya. Hindi nga rin namin alam kung sino yung nakasira dahil binigay rin daw sa kanya nung kagrupo nila. Kaya naman ang sabi ko kay Ate Jada ay hayaan niya na lang. Aayusin ko na lang sa bahay dahil naitabi ko naman yung pom-poms na ginamit niya last year. Kaya lang hindi ko dinitispose ng basta-basta yung mga gamit niya at baka kasi pwede pang gamitin tulad nito. Dahil nung last Friday pa yung video na to, gusto pa naman nung kasama niya ay sa Martes pa lang niya ibigay yung saktong gagamitin na nila. Hindi na lang kinuha na namin at baka sa Martes pa namin malaman na sira pala tong pom-poms niya at wala siyang magamit. Buti na lang din kaklase ng pinsan niya yung kagrupo niya at alam niya kung saan yung bahay nila. Ganda na rin yung naitabi ng kasama niya tong pom-poms niya. Kung hindi naitabi to at baka lalong masira at hindi na lalong mahanap ni Ate Jada at bumili pa ng bago. Katapos ko naman gawin yung pom-poms niya ay pagluluto ko daw sila ng lugaw. Gas nga lang yung gagamitin ko at binabad ko na kanina para medyo lumambot na. Itong manok na isasahog ko ay pinakulo ko na rin kanina. Yung pinagkuloon ko naman kanina ay yung pagsasabaw ko. Numpisaon ko na rin yung magisa dito sa bawang, sibuyas at luya. Pagkatapos magisa ay nilagyan ko na rin ng konting patis. Pagkatapos ay nilagay ko na nga rin itong bigas. Sinuloy-tuloy ko na rin yung paghalo para hindi naman dumikit yung bigas sa kasirola. Nilagay ko na rin yung pinagkuloon ko sa manok kanina dahil medyo naluluto na rin yung bigas. Pagkatapos ay nilagay ko na rin tong manok para naman lalo maglasa dito sa lugaw. Lagyan ko nga rin pala ito ng isang buong chicken cubes para naman lalo maglasang manok. Pagkatapos ay nilagyan ko na rin ng paminta. Konti nga lang yung nilagay ko dahil ayaw nila yan at para hindi maglasang manghang. Pagkatapos ay naluhalo ko lang ulit. Malapit na ngang maluto ay nilagay ko na rin tong dahon ng sibuyas. Tikman ko na rin para malaman ko kung ano pa yung kulang. Pagkatapos ay nilagyan ko lang ng konting asin. Hindi ko na nga ma-video ng maayos dahil nahihirapan ako mag-video. Hindi ko kasi mahanap yung tripod ko kaya naman hawak-hawak ko lang yung cellphone ko. Ilang minuto lang ay luto na nga itong lugaw. Kaya naman niyaya ko ng kumain yung dalawa habang mainit-init pa. Pag kasi hindi na mainit yung lugaw, hindi na masarap. Sa pa doon ay natutuyo na nga yung sabaw. Yung at pinagahin ko na nga sila at sa teres nga daw sila kakain. Kung nagluluto ako kanina, ito naman yung ginagawa ng batang malikot. At pinagpuputol na nga yung mga crayola niya, Joske. Dahil mainit-init pa nga yung lugaw, kaya naman yung tito niya ang nagpakain sa kanya. Baka kasi mapaso pa ang bata. Yayaya pa nga niya akong kumain. Ang sabi ko'y mamaya na lang at ililigpat pa nga yung mga kinalat niya. Bukasan na to at katatapos nga lang namin maglaba. Heto't lumabas na naman ang aking mga sumpa. Dahil medyo malamig na naman ang panahon kaya naman nagsisilitawan na naman tong mga to. Sobrang angkate, Joske. Uminom na nga rin ako ng gamot para humupa na nga sila. Kagabi nga hanggang ulo'y meron ako, Joske. Parang bukol-bukol yung ulo ko. Umiinom naman ako ng gamot pang ilang araw lang ay nandyan na naman sila. Ito nga yung ulam namin ngayon. Request ni Papa J ito. Pabili nga siya nitong pako dahil ito ang gusto niyang ulamin. Hindi nga lang kami mag-uulam nito sa bahay. Tikman ko nga lang din yung pako na to dun sa trabaho ko dati. Bigyan ko na nga rin ng kamatis, itlog na maalat at sibuyas. Dahil masarap kaya naman pati yung mga bata ay gustong gusto nila ito.